from the very start, no, sa panahon pa ni FEM, yung father, nagkaroon ng Mutual Defense Treaty. And Okay. eventually, nagiging Visiting Forces Agreement. At ang debating team ko noon ay nasa negative side ng debate na yon, at sa along the time nagiging positive side, government side. So nag-championship kami sa debate na yan, naging champion kami. But the question, ganito lang yun, to make the story more lively, no? Ang itong IDCA sites ay na-rebrand sa kanyang pangalan from Visiting Forces Agreement, naging IDCA sites. Itong Enhanced Defense Cooperation Agreement, no? So yan yung pangalan ngayon. At ang nakakalunos sa kay BBM na governance ngayon sa kanyang administration ay nagdagdag pa siya ng additional IDCA sites, no? Adding to Mm. his insecurities, no? Adding to his attempt to create more fire para magkaroon ng para magdagdagan ng apoy yung issue ng West Philippine Sea. Sinabi ko na noon, kahit sinong expert, magbasa kayo, mag-research tayo, ang West Philippine Sea ay pangalan yon natin sa atin na side, not the whole portion, hindi buong South China Sea ang pinangalan natin West Philippine Sea. Isang Okay. portion lang dyan sa China Sea ang pinangalan natin ng West Philippine Sea. At Mm. to remind everyone, wala po tayong sovereignty. Ano ba itong kahulugan ng sovereignty? Ayon po sa aking pagtuturo ng political science sa mga universities diyan sa Pilipinas at sa pag-aaral natin ng abogasya, ang sovereignty ay ito yung karapatan at i-Englishin ko muna, i-translate ko to sa English ang definition ng sovereignty ng ating constitution, ng ating saligang batas. Ang sinabi ng sovereignty is it is the supreme and absolute power inherent in a state. Ito yung supreme, ito yung pinakamataas at absolute, unquestionable power, inherent nature sa isang natural na sa isang estado, sa isang bansa. So, meron tayo dyan sa West Philippine Sea, hindi po sovereignty. Kasi sa sovereignty, kontrolado mo lahat. Pwede sabihin mong amin to, walang makialam. Dahil amin to, nakatitulo to sa amin. Okay? Ang kapangyarihan namin dito sa lugar na to is unquenchable, unquestionable. Talagang amin to. Pero what we have, anong meron diyan sa West Philippine Sea is only sovereign rights. Ano ba tong sovereign rights? Okay? Meron tayong karapatan na mangisda. Okay? Meron tayong karapatan na mag-explore sa yaman ng dagat na yan. At hindi tayo pwedeng paalisin. Gayon din, ang karapatan ng ibang bansa diyan sa lugar na yan. Yan yung ibig sabihin ng exclusive economic zone sa sovereign rights. It is a common traditional ground. So, balikan natin yung IDCA. Dinagdagan ni BBM yung IDCA sites. At tama yung sinabi mo, sir, na meron pong IDCA diyan sa Cagayan de Oro area. At alam naman sa military warfare, because war is a theater, isa itong sinihan, no? Pumasok ka sa sinihan, nanood ka lang. Pero apektado ka eventually, no? Sa art ng war, talagang ang unang tatargetin niyan sa mga missile ng kalaban ay itong mga military arsenal sa kanilang kalaban. Kunyari sa Pilipinas, talagang una lang targetin itong 17 IDCA sites, no? Itong 17 IDCA sites. I think 17 or more than 17 IDCA sites ngayon, no? Ang pagkakaalam ko. So ito yung unang tatargetin para ma-weaken ang isang bansa. Unang tatargetin itong mga airports, mga runways, mga military facilities. Itong mga factories na mag-produce ng guns, ng weapons. Ito yung unang targetin. Itong area ng mag-produce ng food supply para ma-weaken yung pag-distribute ng pagkain sa kanilang kalaban doon sa kanilang mga kasundaluhan. Ito yung preliminary target ng warfare, no? So, yan yung unang i-weaken pag naggira, no? So, eventually, sir, tama yung sinasabi mo, nasa point talaga, no? Unang nakatuon na yung missile ng kalaban ng China sa panahon ng giyera sa mga IDCA facilities na yan. Lalong-lalo na yung mga airports ng buong Pilipinas, i-target din nila yan.
No? Okay. So yan po ang totoo dyan. So, ibig sabihin mo pala, Sir Toms, ang ano nito is anytime, anytime to activate these missiles kung gugustuhin, parang ganon. Yes, oo. In the event of war, no? Sa panahon ng giyera, talagang ngayon pa lang sir, activated na yan kasi nagkaroon ng heighten. Ibig sabihin, nagkaroon na ng alert level ang both parties, no? Hindi Mhm. nakita mo naman doon sa higwaan sa dagat, no? Banggaan ng mga barko, no? Pero ang sinabi ng Mhm. ating constitution, sir, ganito lang po 'yon. Ang sinabi po ng ating constitution is very very simple po. The Philippines renounces war as an instrument of national policy. Okay? Iyon po ang sinabi ng ating constitution. Maliban sa mag-renounce siya ng war, it promotes peace. No? Peace ang sinabi doon. Mag-promote ng peace. So walang sinabi ang ating constitution, ng ating saligang batas na the Philippines promotes war. But sinabi doon, the Philippines renounce war. Ayaw natin ng giyera. Okay? Okay. Nakasulat yan in toto it is a legal tong term na in Mhm. toto, ENTOTO, na ibig sabihin ay in full. Nakasulat yan in toto sa ating saligang batas na sinasabi, the Philippines renounces war as an instrument of national policy. So, yun na nga, ang ginawa ni BBM ngayon is a violation of the Constitution because the Constitution says ito po'y siya po'y sumasalungat sa ating saligang batas dahil ang sinabi natin sa saligang batas, ang ating bansa ay nag-renounce ng war. Ayaw natin ng war. Paano na lang, sir, kung atakihin tayo? We defend. Defensive tayo, hindi tayo offensive. Nag-defend lang tayo. Defense our territory, hindi tayo offensive. Mm, Hindi tayo yeah, correct. hindi tayo yung nangunguna. Kaya yung Mm. nangyari diyan sa West Philippine Sea, tama yun, legal yung ginawa ng ating mga naval forces at saka ng Coast Guard yan. Na hindi tayo yung nangunguna. Kasi we adhere to the demand of the Constitution. Nag-adhere tayo, tayo sumusunod sa demand ng Constitution na sinabi po na tayo ay mga renouncer ng war. So yan po ang aking sagot sa iyong katanungan and I hope clear Yeah. yan sa lahat na tayo po ay mag-renounce ng war. Sino ba ang mag-ratify ng war? Ang Kongreso lang po. Hindi po si BBM pwedeng mag-declare ng war. Ang Kongreso ang mag-ratify ng war. Sila po ang mag-declare ng war, not the President. Wala na. Yun lang ang question, Ibig sir. sabihin, Ang Kongreso natin ngayon ay yeah. under ni BBM. Hawak na sa liig. Ayun. So, ibig sabihin pala, Sir Dooms, doon sa konstitusyon is ah, ano na as in, meron ng mistake or foul na ang BBM sa bagay na yon. So, kahit nasabihin natin na pwede palang mangyari na maging ground for impeachment na ibate doon sa konstitusyon, eh parang hindi pa rin siya magiging tawag doon na hindi siya pwedeng maipus dahil nahawak ng BBM yung Congress pati Senado. Tama ba ako? Parang mahirapan. Yes sir, tama yung assumption, yung conspiracy theory mo na mahirap na magkaroon ng impeachment sa Kongreso dahil nga hawak ni BBM ang Senado. And there's only Senado, yung Congress, yung upper house at saka lower house, lalo na yung lower house, hawak na hawak niya. Um, the only way for BBM na ma-ouster siya, matanggal sa kapangyarihan, ay through the voice of the people. Alam mo yung voice of the people? Sinabi dito, the welfare of the people or the voice of the people is the supreme law. Sinabi namin sa lawyer na salos populi es suprema lex na. Ibig Mhm. sabihin, Mhm. ang boses ng nakararami ay siyang batas. Ang boses ng tao ay siyang batas. So, yan na lang ang ultimate way po natin ngayon. Sir, kahit pa mag-declare si BBM ng martial law to declare his term of office bilang justification sa kanyang declaration of war ay talagang lalabas sa kanilang mga tahanan ang tao para supilin ang kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan na naman niya, sir, ay binigay lang naman ng taong bayan sa kanya through our constitution na tao din ang gumawa.
we've been to two people power before. People power sa panahon ni Ferdinand Edelin Marcos and people power sa panahon ni Irap, no? And this people power does not require permits. Okay? Sanabi na nating mga kasamang abogado sa legal community na ang mga public parks no need permits. Kasi these are public parks. These are people's park. Okay? Hindi na kailangan ng permit yan. Kaya lang, itong mga LGU officials ay talagang sumusobra sa kanilang pangyarihan. They use police force. Ano ba mangyari ng mga kapolisan at ang ating mga men in uniform dito pag magkaroon ng people power? You know, kahit hindi pa darating yan, you have to understand na may tinatawag tayo na ang men in uniform are the boys, they are the so-called voice of the minority. Silent sila ngayon, alam nila yung nangyari, alam ng mga kasandaluhan ng men in uniform ng mga Armed Forces of the Philippines kung anong nangyari ngayon. Silent sila ngayon, no? So sa panahon ni Irap, okay, tumindig yung nagpakamatay na si DNR Secretary, nagbalik sa kanyang sarili, si Angelo Reyes. Okay? Siya yung isa sa nangunguna kasama si Jimmy at iba pang mga officials para patalsikin ng kusa si Irap at bumaba naman si Irap ng mahinahon. Yun naman sa kaso sa case naman ni FEM ni Ferdinand Edelin Marcos, sabi ni Amy Marcos, they thought na pupunta silang Ilocos. Yun pala, dinala sila ng mga sundalong Amerikano sa Hawaii instead sa Ilocos. Parang ang sinabi ni Amy, nilinlang sila ng mga taong kumuha sa kanila sa Malacanang. But even then, we're talking about people power here na napa-oster, napaalis yung mga taong nasa kapangyarihan katulad ni Presidente Ferdinand Marcos at ni Irap Estrada. So, sir, the answer to your question is it does not require the notice, it does not require permits in the event of people power. Kaya ito yung question sa political science eh. Yun bang nangyaring EDSA 1 at EDSA 2? Ano bang tawag doon? People's power o people power? So, yan ang discussion sa sa classroom sitting at lumabas yan sa street. Yung nangyari kay sa EDSA 1, people's power ba yun na may S o people power lang? Yung nangyari kay Irap, people's power ba yun na may S o people power lang? Kasi sa people's power, Luzon, Visayas, and Mindanao, isang boses, okay, nag-march sa luwabas sa kalsada, nag-demand ng ouster ng isang leader ng bansa. Okay? Sinabi nila, hindi yon people's power kasi it was not represented by people from Visayas and Mindanao. Mga tao lang sa Luzon. Ito naman kay Irap, a lot of people pumunta sa streets, sa aming lugar sa Butuan, naglabasan ang mga tao para mag-march sa plaza, no? To have, a synchronized people's power from Luzon, Visayas, and Mindanao. Tama yan kasi the Philippines is our only home and there's no home to speak with. And that's only the Philippines. Kaya nung unang vlog ko na maraming nagalit sa akin nang sinabi ko, hindi ako Pilipino, isa akong Maharlika. Maraming nagagalit doon at maraming nagbash sa akin. Kasi back in history, naging alipin tayo ng Espanyol at pinangalanan tayong Pilipinas na ilalim sa pangalan ni King Philip. Okay. Tapos, bininta ang Pilipinas ng mga Espanyol sa Amerika sa halagang, I think, $20,000. No? So, ganun yun, roughly.
So, yun, binenta, but hindi, walang mga specific arrangement as to the territories, no? Itong territory to belong to the Philippines, huwag niyong gambalain sa Treaty of Paris. Hindi masyadong naka-indicate, vague, masyadong gray yung treaty na yun. So marami yung mga treaties after that na nangyari, mga Treaty of Washington and so on and so forth. So ito, hanggang dumating ang ating Republican form of government na itinatag noong panahon ni Emilio Aguinaldo, okay, hanggang ngayon, kasi sa panahon ni Emilio Aguinaldo, we shout out for independence. Okay? At kaya lang, nagkaroon ng traiduran sa panahon ni Emilio Aguinaldo, pinapatay niya si Andres Bonifacio. Siya naman ang utak para patayin si Andres Bonifacio eh. Okay? So yan, that's history past then, no? Kung gaano tayo nagiging country at ano yung mga panluloko, ano yung mga deception na nangyari before this time. At that kind of deception and sa Bisaya panglimbong, no? Panluloko sa kapwa ay naging trend, naging spirit ng mga politiko. Okay? May mga traiduran sa Senado. May mga balimbing. Tawag namin diyan sa English ay turncoatism. Turncoat, yung balimbing ka. Wala kang personal stand to yourself. So si Tatay Digong lang naman ang nakikita kong presidente na may personal stand. Kaya tinatawag siyang isang popular or populist president kasi meron siyang personal stand. When I say I stand for the right of the people, the masses, I demand payment taxes from Lucio Tan, from the Lopezes. Okay? He demanded that at nagbayad sila. Ganon. So ganon yung leader natin, a man who stand in defense of the rights of the masses, in defense of the right of the majority, not defending the rights of the few, para dipinsahan yung karapatan ng few, ng mga oligarchs, ng mga bureaucrats. Yan po. Yes, Sir Wolf. I'm Sir Wolf tuloy. Sorry. Basi Wolf, baka anything you have a question to kay Sir Doom? Basi Wolf? Okay, baka busy si Wolf. So, guys, may mga tanong pa ba kayo kay kay Sir Doom? Forrest, okay, Forrest. Wait lang, Sir Doms, kasi binasa ko yung statement ng H&M Taps Coalition about dun sa for G30 National Day of Protest or NDP. Binasa Can ko you kasi Can you share it to the group, Madam Agnes, the content? bulol-bulol po ako magsalita. I will isisend ko na lang po sa inyo para Okay. Thank you so much. Hindi, sana friend tayo sa Facebook. Sige. Pwede naman po. Teka lang. Ibibigay ko po sa inyo yung may message ko po sa inyo yung aking Facebook para mapasa ko po. Okay, thank you. Nakita ko lang kasi. Tapos Para binasa ko kasi medyo mahaba. Oo, para mapag-usapan natin, no? You can share your Facebook sa aking isang account, yung Judaism Kingdom. Hindi ko. Meron ako isang- Kasi po naka-live po ako, Sir Doms, hindi ko pwede. Ito na. I think nakita ko na ngayon. Basa. Itong Peace Not War, Maisog, Freedom from Hunger and Poverty, statement of hugpong ng Maisog, TAPS, Coalition, G30 National Day of Protest, NDP. So, sobra ka na, BBM. Ito, no to war. The honeymoon with the administration of President Ferdinand Marcos is over. No? Itong honeymoon niya sa Malacanang tapos na. For 2 years, sa 2 taon, the nation tried to keep up with all the shortcomings and excesses with the hope that but it was just part of, kasi malit yung letters of the adjustment period
It was part of the adjustment period with a new president and new administration. So ito yung parang manifesto statement na um, uh, sa 2 taon na nanungkulan ang presidente, ang ang bansa natin ay nag-try, no? Talagang ginagawa niya, sinikap niya na mag-keep up sa mga kanyang mga shortcomings, sa kanyang mga pagkakamali, sa kanyang pagkukulang, at sa hope, no? Sa hope, ano ba yung hope sa Tagalog, no? Na magiging part ito ng kanyang adjustment at kanyang pag-adjust bilang presidente, bagong presidente ng ating bansa. No? So ngayon, not anymore, sabi ng statement, hindi na ngayon, hindi na ito matutuloy. Under President Marcos, the gains that the country enjoyed during the terms of former President Rodrigo Duterte have gone up in smoke. Parang, ito yung mensahe, ang nangyari kay BBM ngayon, yung legacy ni Duterte, parang nawala lang na parang aso, no? O parang bula. No? In just 2 years, President Marcos caused the peso to drop to 58.8 peso, no? Against the dollar and legitimate the figures. Ito yung sulat eh. Mataas to. I mean, instance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Around maybe 10 stanzas, estimate lang. No? Sobrang taas na eh. Mm-mm. So ito yung statement, no? The way I understood it, kasi kayo nga ngayon ito nakita, it is a statement of dismay. Ito yung statement na pinapalabas na talagang sobra na, no? Talagang palitan na. Ito na yung dapat bumaba na si BBM sa kanyang posisyon, sa kanyang pagkapresidente kasi as long as still there, lalong naghirap ang taong bayan. Sir Doms pala, tanong ko lang, kasi napag-usapan din sa live ni Attorney Trixie yan kanina eh. Yung Yes. regarding dun sa pagpunta ni First Lady sa Dubai, na hindi niya pinaalam sa media or na nagpunta siya doon kasi i-declare niya kasi na reason niya pumunta siya doon is for working purpose. Working visit. Working visit. So, yun yung napag-usapan. Parang ang daming doon kay Attorney Trixie. Tapos yung iba pa nagsabi doon na parang pumuslit yan si Lisa para sa nila, yung sa Maharlika funds kasi, di ba? Parang inaayos or something, kinukuha na niya. Ang daming mga speculations kasi doon sa live maraming nagko-comment kumbaga. Tapos iba-iba yung comment. Ano yung mo doon, pananaw mo doon, Sir Doms? These are conspiracy theory, no? That give maybe a leeway of 60% na totoo, no? Itong conspiracy theory na to, alam naman din ng lahat na ang ginawa ng BBM administration ngayon with Lisa ay pumunta sa Mindanao, manligaw sa mga tao sa Mindanao na manunod ng ayuda. Okay? Alam naman natin na bumaba ng gusto, sumagsag ng gusto ang kanyang popularity rating to 35 below. pababa ang kanyang approval rating. So, wala silang ginawa kundi mamudmod ng ayuda, okay? Mag-keep ng money, pumunta sa ibang lugar, mag-raise ng mga funds to appear to the people na sila ay tumutulong at makabayan pa. So, kahit anong gawin nila, pumunta sila sa Mindanao several times or ibang bansa like Dubai or any other country to appeal to the Filipino communities, wala pa rin silang magawa, walang mangyayari sa kanilang mga effort na ganyan. So, ang aking masasabi diyan is anong gawin nila diyan, wala na, huling-huli na talaga. Wala nang chance. Itong statement ngayon is a clear mandate, is a clear direction na talagang gusto nang pababain ng taong bayan ang family na to. Pero kasi, Sir Doms, diba, kung sasabihin ni First Lady na working visit yung pinunta niya doon, may pala yun, kumbaga, pwede ba yun na wala naman siyang mandato na
na galing sa ano, kasi di naman siya nakaupo or wala naman siyang papel, kundi yung pagiging first lady lang niya. Tapos gano'n. Pwede ba yun? Under the protocol ng Malacanang, under presidential protocol, no, under diplomatic practices, no, hindi naman siya ambassador, hindi naman siya diplomat, but ang first lady, as a rule, no, hindi naman siya nakasad sa batas. Ang first lady ng isang bansa ay may kapangyarihan mag-travel anywhere she want. Okay? Pwede niyang i-disclose yan ng kahit sinong tao, no? Sabihin niya na I went there later on, nagpunta ako doon, sabihin niya later on, pumunta ako sa as a working visit. Pwede niyang sabihin, i-justify yan, kahit hindi totoo yun. Pero this is the rule. This is a practice, no? Practice accepted by all countries around the globe. Ang mga first ladies, they can travel to any countries they like. Kasi ang ibang taga Dubai, sabi nila, magmamasid daw sila kung ano gagawin ni FL doon sa Dubai kasi makagagawa na naman daw ng hindi kaaya-aya, lalo daw mapapahamak yung Pilipinas or something. Natatawa nga ako sa mga comment doon Pati si Attorney Trixie. Malabo yan kasi just imagine, isa kang foreigner, no? Pumunta ka sa isang country para maghasik ng lagim. Imposible yun. You are disturbing the peace of a country under sa doctrine ng criminal law. Pumunta ka sa isang bansa, maghasik ka ng lagim doon o gumawa ka ng something, no? That is directly a violation of the peace and tranquility sa kalinaw sa isang bansa, sa peace ng isang bansa. So, yung speculation sa ating kababayan ay sa kabanan nila, we understand, sa kabanan nila yun. Oo nga So parang nagpapatunay lang talaga siya, Sir Doms, na yung mga Pilipino, mapa-abroad man or sa Pilipinas, wala na talagang tiwala sa kanila, especially sa administration. Sa mga pinagagawa lang, Sir Doms, pa, tsaka pinapakita nila, parang lack of wala na talaga silang tiwala na no. This is itong ginawa ng presidente at sa kanyang asawa ng ngayong first lady is just a show, no? It's just a drama. Ito na yung ginawa, bigyan ko na example, itong ginawa nila sa bahay ni Kibuloy, sa lugar ni Kibuloy, it's a show of force, no? Ito yung pag-travel niya abroad, it's another show, no? Itong ginawa nila sa mga pag-invite ng Eid sites, is another show, no? But there is underlying interest behind that, no? Ako bilang nagtapos din ng international relations na kurso, merong underlying reasons. Okay? Bakit nila ginawa ito? Kasi para itong chess O gawin natin ito. Ito yung move. But ito yung interest ko. Ito yung pros and assets ko. Ito yung tactic natin. Ganyan yung mga agenda dyan. Ganyan yung galawan dyan. Kaya di ka na magtataka na automatically, nung ma-expose ang First Lady sa pang-agaw niya ng baso kay Chess Escudero, Chess Escudero, kay Escudero, no? Automatically, yung manager ng station na yon ay tinanggal. Kasi hindi niya matanggap ang kahihiyan. Ganon siya ka garapal, abusive ng kapangyarihan. Hindi kapangyarihan niya yun That is not her power. That's the power of the president. Pero inabuso ni First Lady Lisa Marcos. Okay? Maraming pang-abuso ang ginawa ang First Lady na to, and it's very, very obvious. At hindi na pwedeng pagdebatihan pa kasi maraming mga taong lumabas na mga public officials na naging biktima ng kanyang pang-aabuso. At kitang-kita naman ang nangyaring ginawa niya nung nagkaroon ng gathering ng mga foreign diplomats sa Malacanang with the presence of the Papal Nuncio. Ano yung Papal Nuncio? Ito yung head, yung representante ng Pope sa isang bansa. At ang Papal Nuncio ay isang dean or doyen. Sabihin ng dean or doyen mean head of the diplomatic corps. Nag-gather sila sa Malacanang. Nandoon si Lisa pumasok with the president. Nangagaw ng glass. Kaya i-justify pa niya yun na kaibigan ko si Chis Escudero. It will not, support, that kind of argument. So, yan. The action of this First Lady to go abroad, the action of the First Lady para tanggalin yung manager ng station is an action of insecurity.
it's an action of abusing the power that does not belong to her. Ang kapangyarihan na yun ay hindi sa kanya eh. Kapangyarihan yun ng presidente. It is the power of the president to take somebody out of office. Pero ito, obviously, ginawa niya. Kaya nga eh. Tsaka yung behavior ng First Lady, Sir Doms, parang nakakabahala. Actually, nakakabahala talaga siya. Lalo na pagka sa mga tao yung sa tao ng bayan natin. Like yung meron silang event ata nun, tapos nakita siyang nagbitbit ng vape at glass of wine. Nakita niyo po ba yun? Parang parang Tapos i-justify pa niya, I'm New Yorker. You're not Filipino. You're New Yorker, excuse me. Okay. Yung mga ganong action is not validly accepted by the community. Ang tawag namin yan sa international relations ay nag-violate si First Lady sa social etiquette, sa norms ng social etiquette. At itong norms, ito yung policy of social etiquettes. Nakabiolate siya noon eh. So, yun pa lang, pagkuha niya ng baso, natutukan ng kamera sa television. Tinanggal niya automatic yung manager. Yun pa lang, that action alone, even the laymen, ito yung mga farmer, mga fishermen, alam nila na maling-mali yun. Kabastusan yun. In the presence of the Papal Nuncio and diplomats, ambassadors of different countries gathered in that place, gagawin niya yun. So, marami akong dapat sabihin sa kanya, pero hindi ko pwedeng sabihin sa social media kung ano siya, no? But, ang kanyang ginagawa, hindi niya pwedeng justify sa panahon nila dapat na ituwid ang pagkakamali ng kanyang father-in-law, no? Panahon na sana nilang ituwid yun. That was their chance. That is their chance, no? Dapat silang maging grateful na pinalibing ni Tatay Digong ang kanyang father-in-law, no? Ni Bongbong, pinalibing ang father ni Bongbong sa libingan ng mga bayani. Si Tatay Digong naman nakagawa nun. Okay? Hindi yan nagawa ni Irap sa panahon ni Irap. Kasi takot si Irap eh. Maraming mga objections sa panahon ni Irap. Dito, maraming objection din sa panahon ni Tatay Digong. And yet, Tatay Digong pursue his promise. Nangako kasi siya eh. Nangako si Tatay Digong na ipalibing ko yan pag ako ang nanalong presidente. Sinabi niya yan. Pero ang nangyari, ano ito? Sabihin ko na ba? Walang utang na loob eh. Okay? Kahit utang na loob man lang. Pero nangako siya eh, ipalibing ko yan. Ipalibing ko yan. Hindi pa siya tumakbong presidente noon ha. Ano pa lang siya? Isa pa lang siyang local chief executive ng Davao. Pumunta siya, nag-ikot siya sa buong Pilipinas at napuntahan niya ang Ilocos at nakita niya doon yung katawan ni Ferdinand Ederlin Marcos at sinabi niya kay Amy, ano yan? Bakit nandito pa yan? Ba't nagkalat pa yan dito? Kailan pa ba yan ipalilibing? At sabi ni Amy, iwan ko sir. At sabi niya, pag akong nanalong presidente, ipalilibing ko yan. He's a man of his word. Okay? Kaya lang itong pamilyang ito, particularly this First Lady, talagang wala siyang wala siyang pagtanaw ng kabutihang ginawa sa mga taong gumawa ng kabutihan para sa kanila. Bagkus, he turned down everything that was good being done to them. That was done to them. So yan yung mga yan yung dapat natin i-reflect bilang mga Pilipino na may mga Pilipino pala na hindi man lang marunong magpasalamat o sabihin na lang natin hindi grateful sa ginawang mga good deeds sa kanila. Ang salitang gamitin mo yan ay hindi sila gratefulness. Hindi sila grateful sa mga kabutihang bagay na binigay sa kanila katulad sa ginawa ni Tatay Digong sa kanila. So, what kind of First Lady do we have? Only people can see that. Alam natin kung anong klaseng First Lady siya. Alam natin kung anong klaseng behavior ang pinakita niya sa harap ni Sara. Everyone can see that. Alam natin kung anong behavior ang pinakita niya pag-akyat ng airport at nandoon sa aeroplano at nandoon si Sara and the rest of the cabinet officials and member of the armed forces. So, these are the things na talagang obvious kasi we are in the social media platform, no? We are in the social media highway na nakikita natin lahat ang mga pangyayari at hindi natin pwedeng i-justify na AI generated yan. Katulad ng lumabas na picture na meron si Alice Goo
Nandun si Tatay Digong. Okay, maraming taong nag-comment doon na ito ay AI-generated photos. No? Lumis na kay Gohonan. No? Ito yung mga maraming taong gumagawa ng kalukuhan ngayon. Kaya nga, sinupalpal ko itong mga tao na nagsasabi na atin ang WPS. Okay? Obviously, itong mga vlogger na to ay mga bayaran. Natawa nga ako sa mukha ni Lisa Marcos, sir, na nagpa-picture na naka-shella ng yung ano ba? Papakita ko kasi bigla naman yung mga Pilipino talaga mga bully. Oo, Si oo. Lisa Marcos. Ang sabi nila, si Lisa Marcos bilang si Virgen Maria, tapos may sinabing, walang himala sa Dubai. Wala itong mga hinaing ng mga Pilipino whether in the Philippines or overseas ay dinaan na lang nila sa sa ganyan yung mga kanilang mga disappointments, no? Kanilang galit at hinanakit sa administrasyong ito, dinaan na lang sa ganyan. In fact, that message alone, yung ganyang klaseng portrayal sa First Lady is have a deep message for all of us, no? So, the message alone speaks for many things, no? It holds a lot of messages, no? Sa lahat ng mga Pilipino. So, yan, I hope, no, itong darating na panahon ay mayroong bagong mangyari. So, meron tayong inabangan magiging presidente ulit-ulitin ko to, magiging presidente si Sara Duterte. Hintayin natin. Pero yung feeling nyo po talaga, Sir Doms, is hindi na po aabot si BBM ng kanyang termino. I hope so. Hindi na sa darating ng December. Talagang hindi. Termino, December lang pala. Hanggang December lang. Pero Oo, I sinabi heard ko yun sa sabi inyo. ni Sir Doms, yung meron kasing statement. Ako, ang tagal kong nakamove on ito sa statements ni Representative Abante. Yung sinabi niya, di ba, na pwede nilang arestuhin, or not arestuhin, pwede nilang ipatawag si PRRD sa Kamara for the war on drug na hearing. Tapos, sabi pa niya doon, pwede siyang mag-refuse, pero kailangan niya magbigay ng valid explanation. Pag wala siyang nabigay, pwede nilang isyuhan ng show cause order, I think, yung sabi niya. Yes, show Tapos, cause order. Yes. tapos pag hindi pa rin daw dumating, the police are very excited to kill without due process. Ano po yung ibig sabihin yun, Sir Doms? I mean, shoot to kill na ba yun para kay PRRD or what? Wala pong batas na nagsasabi na the police have to kill without due process. Everyone should be done under due process clause. Kasi ang due process is a principle, isa yung prinsipyo ng ating saligang batas sa Constitution na lahat po ng tao, president man or farmer, pauper or makililimos, yung nagpapalimos, meron silang karapatan to due process. So, itong ginawa ng Kongreso, talagang hindi sisipot si Tatay diyan because sinabi na ni Tatay Digong, it's only the court who can do the trial to the allegations, to the crimes, the naakusa ng mga tao na to sa kanya. Katulad din sinabi ni BP Sara, sa korte tayo magkikita, wag dito sa Kongreso. Okay? Wag sa social media. That is really a place for trial by publicity. So yan. Talagang tamang sinabi ni Tatay Digong, kung mangyari man yan, no? I have to tell you, bluntly, prangkahan kita ngayon, pag ginawa nila yan ngayon, na arestuhin nila si Tatay Digong, something is going to happen. Hindi ako nagbanta, but there's an action that's going to happen if hypothetical, conditional statement, if they're going to do it by force. No? Arestuhin nila si Tatay Digong. Karapatan naman niyang hindi mag-attend. No? Huwag nilang sabihin, in aid of legislation, my goodness, the investigation about war on drugs should be brought to court.
not to Congress. Hello? Ano nga dito? Hello? Okay, manalangin tayo in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We thank you, Lord God, for this time. Thank you, Lord God, for the wisdom. Thank you, Lord God, for the ears and the open mind and the understanding provided to each and everyone, especially to the guests here, oh God. Thank you, Lord, for their lives. Thank you, Lord, for their spirit. To do you, Lord, to instill a spirit of, Lord, freedom, a spirit, a voice of truth into to each and every one of us. Lord, continue, Lord, to give the spirit of courage. Bigyan mo kami ng spirito ng courage at huwag kami mawalan ng pag-asa kasi po kami we look up unto you na ikaw yung source, ikaw yung foundation namin. Ano mang gawin ng paghahadlang ng kadiliman at ng kasamaan, hindi ito magtatagumpay dahil andyan ka sa amin at ikaw yung aming banner, ikaw ang aming tagumpay. Lord, alinisin mo ang aming bansa sa kasamaan, sa krimen, sa korupsyon, at linisin mo ang aming mga leaders. Lord, bigyan mo ng hustisya ang mga taong maralitang Pilipino from Luzon, Visayas, ang Mindanao sa kanilang mga hinagpis sa buhay, sa kanilang, Lord, naranasan sa panahong ito. Lord, i-cover ang Pilipinas sa lahat ng sakuna, sa darating na mga sakuna, Lord, i-cover mo ang aming bansa. Lord, we ask for forgiveness sa mga kasalanan ng aming mga kababayan. On behalf of our nation, Lord, we stand for righteousness. And Lord, we thank you, Lord, for these people, Lord, these precious lives attended tonight. I pray, O God, na kami patuloy na manalig sa iyo. Anumang mangyari sa aming buhay, alam namin, Lord, na kami nandigan sa katotohanan lang at sa light. At salamat, Lord, sa iyong proteksyon sa aming mga buhay, lalong-lalo na sa aming host at sa mga guests na naparito ngayon. Continue to guide each and every one of us. With this, I ask and pray in the name of Yeshua HaMashiach, in the name of Jesus. Everyone says, Amen. Amen. Maraming salamat sa pagpaunlad niyo sa akin at pasensya na-respect si Madam Agnes. Hindi, okay lang po, kaya kinancel ko po eh. Kung ibabagsak niya tayo, damay-damay na po lahat. Hindi po ikaw,